nag-react na naman si Panilo. Sabagay, ito rin yung kanyang trabaho. Hindi ko nga maintindihan kung si Panilo po, may mga kliyente pa rin ito. Active pa rin ito sa sa pagiging trial lawyer. Parang wala na yata, nag-retire na yata ito si Panilo. Dito na lang siya sa politika. Ito na yata yung anak buhay niya. Possibly may nagpupundo din sa kanya. Alangan man, dumaldal ito ng dumaldal na walang talent fee. O, di ba? Anyway, parte din yan sa kanyang hanap buhay. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano Albayano vlogger and broadcaster. Bago natin pag-usapan yung mga mainit na issue ngayon, yung mga nagpapadala pala po ng mga kwentong katatawanan. Hindi ka na niya, Mr. Maravillas, nagkikwento. Wala na yata niya, Mr. Maravillas, kwentong katatawanan. Mayroon pong mga nagpapadala. Kaya lang, hindi man nakakatawa. At saka napakahaba ng kwento. Brief story lang po. Kasi pag mahaba na yung kwento, hindi na nakakatawa, nagiging boring na. Kahit nga po sa vlogging, pag masyadong mahaba yung discussion, nainis na yung tao. Okay ba? Kaya dapat yung kwentong katatawanan po, maiksi lang, mga isang paragraph lang or dalawa, mga ilang lines lang po, ilang sentences, huwag masyado mahaba. Pag mahaba na po, pati ako, pag binabasa ko, nalilito ako sa kwento. Ano ba? At huwag bastos, at huwag nakakadiri. May mga kwento kasi po, nakakadiri. Kaya nasi-censored po, mga kababayan. Nag-iingat tayo, na baka magkaroon tayong violation. Violation ng community standard ng YouTube. Peligroso. Di ba? So yun, magpadala po kayo sa aking Facebook account, i-message ninyo, Dante Maravillas. Kung hindi doon sa ating vlog, Dante Maravillas Vlog, yung page natin yon. Sa Facebook pa rin. Huwag dito sa YouTube po. Kasi pag pinost ninyo sa comment, mababasa na ng ating mga tagapanood. Hindi na yan nakakatawa. Tama pa? O ngayon, pag-usapan natin itong mga sinasabi ni Panilo. Nag-react na naman si Panilo. Sabagay, ito rin yung kanyang trabaho. Hindi ko nga maintindihan kung si Panilo po, may mga kliyente pa rin ito. Active pa rin ito sa sa pagiging trial lawyer. Parang wala na yata, nag-retire na yata ito si Panilo. Dito na lang siya sa politika. Ito na yata yung anak buhay niya. Possibly may nagpupundo din sa kanya. Alangan man, dumaldal ito ng dumaldal na walang talent fee. O, diba? Anyway, parte din yan sa kanyang hanap buhay. Di niya, Mr. Maravillas, yung dinaldal. Ito nag-react siya, mga kababayan, sa sinabi ng ating Pangulo. Tinanong kasi ng mga reporters yung ating Pangulo. Pinapareact doon sa mga sinabi ni Panilo. Tapos ni Harry Roque, may relasyon sa utos ng ating Pangulo sa kanyang mga cabinet secretaries na mag-courtesy resignation. In fact, yung latest kahapon, pati yung mga head, mga kababayan, ng mga GOCCs, government owned and controlled corporations, pinapasubmit ng courtesy resignation din ng ating Pangulong Bongbong. Ang unang nakita kong nagsubmit na ng courtesy resignation, yung presidente ng Maharlika Fund. O ngayon, sabi kasi ni Panilo tapos ni Harry Roque, ang dapat na niya mag-resign, ikaw. Kasi ikaw yung problema. Ang problema daw ng bansa, yung ating Pangulo. Ang problema po ng bansa, kayo. Kaya sabi ng ating Pangulo, I will resign? Ba't ko gagawin yon? Wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. What good will that do? Tapos, biglang sumagot naman po si Panilo. Hindi man sana yun papatulan ng ating Pangulo kung hindi tinanong ng mainstream media.
ng mga reporters. Kaya lang, alam naman po ninyo, yung mga tulad ko, kaming sa mainstream media, natural, pag may ganitong mga controversy, may mga challenge na pinapalabas, amon, yung mga nasa ibang kampo, siyempre, kukuna namin nga reaksyon yung presidente. Ayun na nga po, sumagot na naman po si Panilo. Sabi ni Panilo, yun ang problema, hindi mo nga tinatakasan, pero hindi mo naman binibigyan ng solusyon. Kaya siya pinagre-resign kasi nga hindi niya ginagawa ang trabaho niya. Saan ka, Panilong planeta galing? Ba't hindi mo nakikita yung mga ginagawa ng ating Pangulo? Kagagaling pa nga siya. Kagagaling pa nga lang niya sa ASEAN Summit para ayusin yung mga problema na iniwan ninyo, lalo dito sa issue sa West Philippine Sea. Na dahil sa policy ng amo mong sinigong na dumikit ng dumikit sa China, ayun, inabuso tayo. Gusto ng kami ng buong teritoryo natin. Inaayos ng ating Pangulo. Nakikipag-usap sa mga leaders ng mundo. And this time, sa ASEAN leaders para siguruhin na magiging maayos ang sitwasyon natin dito sa West Philippine Sea. Sinusulong niya yung Code of Conduct at hindi lang yun, yung ating economy sa pamamagitan ng mga trade agreements. Kaya siya, sub-sub sa trabaho, bulag ka ba? Ang walang ginagawa sa totoo lang, si Sara Duterte, habang binabaha yung Mindanao na lugar niya, nandun kasama si Amy Marcos, magbi-birthday daw kasama yung kanyang tatay sa Dahig, lumipad outside PAR, Philippine Area of Responsibility, dumaan sa Doha, Qatar, at ngayon nandun na sa the Netherlands, habang sumusweldo sa ating gobyerno. From the taxes of the Filipino people, yun ang talagang walang ginagawa ever since. Kahit nga noong magka-unitim pa, anong ginawa ni Sara Duterte as DepEd Secretary? Sige nga, mayroon naman anya Mr. Maravillas, yung lunukin yung 125 million confidential funds in 11 days. Di ba? Yun ang ginawa ni Sara. O ngayon, nasa lakwatsa, mga kababayan. Ito yung totoong lakwatsa. Kasama pa si Amy Marcos. Ang sabi dito sa report ng Philstar, touchdown Netherlands. 46 minutes ago, Senator Amy Marcos shared on Facebook that she, along with Vice President Sara Duterte, has arrived in the Netherlands where The Hague is located on Wednesday. Former President Rodrigo Duterte is currently detained there for alleged crimes against humanity. Yan Kaya sabi ng mga netizens, sabi ni Gonzalo Valenzuela, sarap buhay. Papasyal-pasyal lang ang mga opisyal ng gobyerno na ang ginagastos ay pera ng taong bayan. Sabi ni Mercy Foliano, hayahay, patrabil-trabil sa labas ng Pilipinas, gastos ang pera ng bayan. At sinisuldoan pa, wala sa nagtatrabaho. On duty sila kay Digong. Hindi sa bayan. Sabi ni Bitoy Itrogi, pambansang palamoni ng buwis ng bayan pero walang sukli o ambag man lang, lamang sa pamalaan. Pumupunta sa mga bansang marami siyang taga-suporta sa OFW at doon magpapalaganap ng mga propaganda laban sa pamalaan at mga hakbang para lamang isulong ang pansariling interes o kapakanan ng pamilya Duterte at hindi ng taong bayan. Nakakadismaya ang performance ng BP bilang kawani ng pamahalaan kahit hindi maganda ang pagtitinginan nila ng Pangulo. Dapat nagsisilbi pa rin siya sa bayan at tumatalima sa kung anong mandato ang nakalatag para sa opisina niya. Yan mga komendo, mga kababayan. Lahat mga kababayan nito tumutulig sa ginagawa ni Sara Duterte na habang sumusweldo from the taxes of the Filipino people, wala mang contribution sa ating bayan, na mimirwisyo pa sa ating Pangulong Bongbong. Dapat talaga ito ma-impeach, ma-convict. But anyway, tingnan na lang natin mga kababayan, kasi magsisimula na yung impeachment trial. Sa June 2, magko-convene yung Senado. O ngayon, yung ating Pangulong Bongbong,
na sinasabi ni Panilo na dapat mag-resign daw kasi hindi man ginagawa ang trabaho niya. He must be totally blind. Walang pahinga yung ating Pangulong Bongbong. Pagdating sa ating bansa, galing sa Malaysia, para sa 46 ASEAN na summit, sumabak agad sa mga scheduled meetings niya at pagsasaayos ng supply natin ng pagkain, lalo na yung bigas po, 20 pesos na bigas. Yan ating Pangulo. Sabi ng ating Pangulo, watch me sustain it. Manood na lang anya kayo kung paano ko i-sustain itong 20 pesos na bigas. Well, so, hindi naman nakakagulat na siyempre, tuwan-tuwa yung mga qualified na tumanggap. Kaya tinutuloy-tuloy natin yan. Yung mga nagsasabi, hindi, ano lang yan. Medyo, ano lang yan, pampapogi lang yan, pang cosmetic lang yan. Well, they're fair to have that opinion, but kung it's unsustainable. It's really the what people are saying. Watch me sustain it, and then we'll talk in May of 2028. Oh, natuloy ba o hindi? We found a way. We found a way to do it. We could not do it before. Hindi kaya kasi hindi pa kaya ng sistema. Iba pa yung presyo ng bigas noon. Hindi pa tayo Kaya yung mga bilateral na ginagawa namin, we're making deals with different countries para yung presyo mapako na hindi pa bago-bago. Kahit anong mangyari down the road, nagawa na ngayon natin yung wala tayong ganun noon eh. Ngayon meron na. Kaya't kaya na natin gawin yung 20 pesos. And other things that DA is able to sell rice, the prices come down. But at the same time, on the other side, tinitiyak natin na ang pagbili, ang presyo na pagbili sa farmers, magandang presyo naman para naman yung farmers natin, magandang kanilang hanap buhay. And the difference there, that's what the government is paying for. O, diba? Wala man lang kahit isang araw na pahinga yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabak agad sa trabaho dito sa ating bansa. Trabaho sa ibang bansa. Through yung ang mga meetings niya with ASEAN leaders. Pagbalik po, walang pahinga. Walang pahinga. Sabak agad sa mga schedule niyang meetings. O ito nga, sinama na mga kababayan, yung mga minimum wage earners sa magiging beneficiary ng 20 pesos per kilong rice program. Yan. The Department of Agriculture is set to include minimum wage earners in the government's ongoing 20 pesos per kilo rice program beginning next month, further expanding access to cheaper rice. Sa statement ng DA, it has agreed in principle with the Department of Labor and Employment to include minimum wage workers as present beneficiaries of the program. Napapahiya kasi po ang kampo ng mga Duterte. Kaya daldal ng daldal si Panelo, pati si Harry Roque. Si Harry Roque, panaw na lang mga kababayan ang binibilang. Malamang kalad ka rin na rin ng ating mga authorities tulad ni Tebes. O diba? Wanted na po si fugitive, si Harry Roque. At hindi lang murang bigas, pati murang gulay para healthy yung pangulam ng ating mga mahihirap. Pumunta sa Bulacan po yung ating Pangulo para tingnan yung mga programa po. Ito yung report ng Presidential Communications Office. Mas murang gulay at makabagong pagsasaka. Binisita ni Pangulong Marcos ang Metro Pacific Fresh Farms sa San Rafael, Bulacan, ang pinakamalaking greenhouse facility sa Pilipinas. Ang 3.5 hektaryang pasilidad ay may kakayang makapag-ani ng 500 metric tons ng gulay kada taon gamit ang makabagong teknolohiya. Layunin ng MPFF na makapagatid ng mas mataas at tuloy-tuloy na ani habang binabawasan ang paggamit ng tubig, lupa at kemikal. Parang yung tatay niya, yung ating Pangulong Bongbong, habang si Sara, pasyal-pasyal sa ibang bansa. Yung ating Pangulo, pag pumunta sa ibang bansa, nagtatrabaho. Hindi pampersonal ang kanyang mga lakad, kundi para sa ating bansa. Yan ang pagkakaiba. You see?
Ayan ang ating Pangulo. Napakaganda nitong greenhouse facility. O di ba? Kaya tuwang-tuwa yung ating mga magsasaka sa ating Pangulo. Kaya sabi ng mga nagre-react, puro tawa mga anay. Pero sa loob-loob nangingisay sila sa inggit. Inggit na inggit sa ating Pangulong Bongbong kasi hindi apektado ng mga atake nila. Yung mga survey po, False Asia. Gusto ninyong malaman kung bakit kailangang wag tayong nagpaparapaniwala sa kanila? Sa mga pa-survey nila po, False Asia nga. Hanap buhay nila po. Ibigay ko sa inyo itong kwento. Singit ko na muna. O ito yung patunay na dapat hindi kayo nagpaparapaniwala sa Pulse Asia survey. Yan sabi rito. Kailan to? 2000. December 20, 2000. Written by Maritzo Villanueva. Published by Philippine Star. Yan Philstar Global. Ano sabi diyan? Pulse Asia head admits Abintahado paid 620,000 for impeach survey. Binabayaran sila, mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, kung sino yung nagpa-survey, yung nag-sponsor sa kanila, siyempre papaboran nila kasi hanap buhay nila ang mag-survey sa survey para i-brainwash tayo. Mind setting. Pinagluluko tayo po, mga kababayan ng mga survey firms. Yan Ito yung impeachment ni Erap Estrada. Kaya lang, hindi na natuloy yung impeachment. Kasi, nag-resign si umalis na lang si Erap. Yan sabi dito. Professor Felipe Miranda admitted yesterday that a presidential advisor paid his polling firm, Pulse Asia, 620,000 pesos to conduct a controversial opinion survey of Metro Manilans that showed President Estrada's public acceptance rating going up amid his impeachment trial. But Miranda, chief of Pulse Asia, said he did not know if government money was used to pay his firm for the survey. Maniwala. Pinagluloko po tayo ng Pulse Asia noon pa. Naniwala kayo sa Pulse Asia survey? Ngayon na pinalabas ng sino yun yung head nila, si Ronnie Holmes. Naniniwala kayo doon na yung trust ratings ng ating Pangulo 32%. Si Sara na wala mang ginagawa 50% pa rin. Si Digong na nakakulong 63%. Sabi ko sa inyo, noon pa nila gawain. Niloloko tayo noon pa. Hanggang ngayon, di pa kayo nagigising. Kaya sabi ng ating Pangulo, pero hindi nag-aakusa yung ating Pangulo. In-interview doon sa Kuala Lumpur, Malaysia, tungkol sa survey. Yan published by Manila Times. Arrest yung decline in your survey. Well, again, let's look at that surveys before we know your source. It's always a depende niya sa source. Imperfect information makes you make imperfect decisions. The more perfect your information, the more perfect your decision will be. That is one source of information, and you have to understand where it's. Pinagtatawanan lang niya. Kasi alam niya binabayaran lang itong mga survey firms. At kung sino yung nagpa-survey, ngayon, hindi man nila sinasabi kung sino yung bayad sa kanila. Basta survey lang sila ng survey. Hanap buhay nila yan para imanipula tayo. Inadmit mismo ng Pulse Asia noon pa, year 2000, nabayaran sila. He said, Presidential Advisor for Flagship Programs in Projects Robert Abintahado told him a pro-Estrada group commissioned the survey. He also said Abintahado paid him with a check for the Palace Commission survey last December 4. Miranda gave assurance that although the Estrada camp bankrolled the survey, the results were not manipulated to please the financier. Naniwala kayo? Kaya wag kayo na nagpapaniwala sa False Asia. Pulse Asia pala.
bayaran po sila. Pinabayaran ng kung sino gusto na mapaboran para para i-brainwash po tayo. You see? Sabi ko sa inyo, yung mga nagpapapaniwala doon sa mga kwento nila, lalo sa survey, mga mahinang nilalang kayo. So, balik tayo doon sa mga reactions dito sa ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na talagang subsub sa trabaho. Kaya huwag kayong naniniwala sa mga propaganda ni Panilo na dapat daw mag-resign yung ating Pangulo kasi hindi ginagawa ang trabaho. O ano itong mga ginagawa ng ating Pangulo? Ano naman ang ginagawa ni Sara Duterte kundi maglakwatsa ng maglakwatsa. Sayang pasahod. Kaya sabi ng mga netizens po, si Lloyda Dino, very nice, hope ma-replicate many times in many places. Sabi ni Charlie Soler, wow, we are upgrading our farming technology. Sabi ni Earl R.J. Arboque Buren, yan ang kasabihan, pag hitik ang bunga, dami pumupukol. Kaya walang tigil nilang sinisiraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pero hindi man sila pinapatulan. Sige lang ang trabaho ng ating Pangulo. Appreciated po ng ating mga kababayan. Sabi ng United Loyalist Tarlac, thank you PBBM, mabuhay ang ating masisipag na magsasaka. Deo Contreras, to have realistic economic development, government heads of offices must have within their competencies in character a sense of economic and financial strategy. Sabi ni Mylene Taiko Almario, super galing ng PBBM namin. Ayan siya, mga kababayan, yung greenhouse facility. Kausap ng ating Pangulo, yung mga DAR officials natin. Si Chu Laurel. Yan po, napakaganda. Hands-on yung ating Pangulo. Yan, sa labas ng facility. Yan yung sa loob. So, diba? Nakakatuwa mga kababayan. Yan o. Yan ang hindi nagawa, mga kababayan. Hindi naisip kasi lahat lang EJK. Tukang-tukang EJK yung previous administration. Tapos isisisi sa ating Pangulo yung kasong crimes against humanity niya. Yung ating Pangulo po, trabaho ng trabaho. Hindi nila ito nagawa. Kaya yung ginagawa ng ating Pangulo, sinisiraan nila. Sa sobrang inggit, na insecure masyado, mga kababayan. Pero sabi ng may nagpost, nahuli ka man niya yung ilang DDS, namimili din ng 20 pesos na bigas. Sigurado naman po na itong mga DDS nagkikinabang dito sa 20 pesos na bigas na kanila pong iniinsulto, pinagtatawanan. Ganun ang mga ugali niya. Mga masasamang tao kasi, hindi marunong magpasalamat sa mabuting ginagawa ng ating pamahalaan, ng ating Pangulo. O, ito yung pag-inspection po sa mga bodega ng National Food Authority para siguruhin na bastante yung supply ng bigas para sa 20 pesos na programa in-inspeksyon ng ating Pangulo. During the visit ng ating Pangulo sa San Ildefonso, Bulacan, sa warehouse ng National Food Authority, kinausap na rin ng ating Pangulo yung ating mga magsasaka. Ito po, pakinggan natin. Bibili ng NFA, ng palay, kasi pag-growing period, tapos biling nila kung pwedeng tuloy-tuloy. Dahil nai-impact naman daw po nila yung palay. Tama. Binabalik natin yung NFA. Alam nyo, nung unang tinayo yung NFA, ang trabaho ng NFA, rice and corn na Rice and corn, ang trabaho ng NFA, bumibili kapag panahon ng ani para hindi babagsak yung presyo. Para may demand, ma-maintain yung presyo. Pagka naman tag-araw,
pwede naman, magbebenta naman sila para hindi naman tumaas masyado yung presyo ng bigas para sa mga consumer natin. Nawala yung sistemang yun sa tagal ng panahon. Tinayo pa yung NFA, panahon pa ni Bong Tangko yan eh. Oo, sa nung panahon pa ng ama ko. Tapos pinalitan yung trabaho ng NFA, naging importer. Eh sabi ko hindi naman dapat ganon. Kaya binabalik natin sa dating gawin na yung NFA na bumibili, tinitingnan yung presyo para maganda ang presyo sa pagbili sa inyo ng palay. Ngayon nga, 19 na fresh, 24 pagkatuyo. Oh, so, at least sa palagay ko naman, tinitingnan namin. Tama, maganda naman presyo yun? O kulang pa? Siyempre, gusto nyo tayo. Tuwan-tuwa yung ating mga farmer. Nagkamali ako ng tanong. Pero at least doon sa 19 at saka 24, medyo Masaya na daw sila. Wag lang 11 pesos na lang. Ilan ba ang planting dito? Ilan, dalawang planting? Nakakatatlo kayo? Nakakatatlo kayo? Irrigated po. Yung third crop na yan. Oh, so may tatlo na kasi may irrigation. Yan yung patubig. Pinapatibay namin yung patubig. Tapos andyan ang DA para lagi kayong binibigyan ng suporta para sa mga pataba, payuda, pesticide, pati yung variety. Para maganda yung variety kasi nagbabago ang panahon eh. Nagbabagyo, masyadong mainit, kaya kailangan natin makahanap. Meron naman tayo mga variety na mas maganda. Para naman hindi masyadong nasisira pagka biglang binagyo o biglang napaha o biglang uminit masyado. Kaya basta kung ano yung tinitiyak lang namin para lahat ng Pilipino naman may makain na bigas. Kasi naman para sa atin ang food supply, hindi gaano pinag-uusapan yung ulam. Pero galing lang kami doon sa bagong vegetable farm, yung kay Manny Pangilinan. Ang gaganda ng gulay. Pero para sa mga sosyal, mga restaurant na taong pinagbentahan nila. Pero sa atin, alam mo naman, pagka walang-wala, tuyo lang at saka kanin, pwede na eh. Kaya kanin talaga, yung bigas talaga ang importante. Oo, mas malaking kita. Mas malaking kita. Tutulong ang DA para makahanap kayo ng market na mabentahan. Para, siyempre, maximize yung kita ninyo. Pero patuloy ito sa NFA. Hindi namin titigilan ito. Kailangan talaga. Yan ang Pangulo. Yung pinabalanse lang namin, siyempre, yung presyo na binibili ng consumer at saka yung presyo na binibili sa farmer. Na wala namang malugi. Hindi masyadong nataas ang pagbenta sa palengke at hindi naman masyadong mababa ang pagbili ng NFA. Kaya sa aking palagay, mukhang maayos, mukha namang maayos. Isipin ko na lang yung sagot sa tanong ko kung pwede pagpasa. Di ba? Palakpakan yung mga farmer. Kayo talaga sinusubulin niyo. Si administrator, lalambingin ninyo. Hindi, basta tangina, talaga namin, makatiyak na yung farmer natin may sapat na kita para mag-ready na sa next planting season. Tapos, syempre, may support pa sa galing ng DA, galing ng NFA. Oo, pinag-aaralan namin, ginagaya namin, kasi kagaya sa tobacco, doon sa amin sa Ilocos, may floor price. So never pababa doon sa floor price. Para hindi baratin po. Magkaroon ng floor price, para wala namang malugi, kahit na masyado na... Oo, sayang po rin, kasi pagka masyadong malikot yung presyo, hindi tayo makapagplano na maganda eh. Siguro kayo din, ganun din ang nagiging experience ninyo.
Tinatabangan na pong magtanim pagka Siyempre, bakit? Para ganahan yung mga farmers na magtanim kasi hindi binabarat yung presyo. Both side, kaya nga ibinabalanse nga namin yung presyo para sa namimili sa palengke at saka yung buying price naman na galing sa mga farmer para magandang sitwasyon. Pero pararamihin pa natin, kailangan pa natin magkatulong sa inyo, pararamihin pa natin mga equipment. Yan ang hindi nagawa ng previous administration. Tapos kung ano-anong dinadaldal ni Panelo. Pinagmalaki po natin, binigay ninyo na pang sa mga warehouse, dryers, rice mill, at yun naman po yung na-appreciate nyo. Sige. I-record na po natin. So kulang yung pero ganun pa rin ang mga pangangailangan nyo. Yung mga dryer, mga milling. Kahit yung small scale lang. Mga trucks, yun ang isa pa. Nung panahon na naman ako, sinusundo kasi yung palay noon eh. Tama. Ang ginagawa, namimigay, yung mga LGU lalo, namimigay ng truck sa bawat barangay o bawat cooperative, nabibigyan ng truck para maihatid yung Correct. May hahakot. At saka hindi, papawasan yung presyo. Kasi kung kayo mismo gagawa, hindi niya pagkikitaan yung transport eh. Pero kung meron kayong kukunin na mag-transport, siyempre may kita sila doon. So tataas ang presyo. So pagka inyo na, yung cooperative ng may-ari ng truck, yung cooperative ng may-ari nung equipment, O, diba? hindi nyo pagkikitaan yung milling, hindi nyo pagkikitaan ninyo yung pagbenta ninyo ng bigas. Yun. At saka may iwan sa inyo lahat ng kita. Tama. Turuan magnegosyo yung mga farmers. Tulad ng mga negosyante. Hawak ninyo lahat ng transportation. Yun ang aming tinatrabaho. Kasi ang nangyayari, walang skills po. Yung ating mga farmers, sila nagpo-produce mga kababayan. Ang nagkikinabang sa kita, yung mga traders. Sila yung nagpapatubo. Kasi hindi maalam yung ating mga farmers kung paano magnegosyo. So kailangang turuan sila maging mga entrepreneurs. Farmer entrepreneurs dapat. Kita ninyo ang ginagawa ng ating Pangulo? Pagkatapos sabihin ni Panelo, walang ginagawa daw yung ating Pangulo. Ang walang ginagawa si Sara. Wala nang contribution sa ating bansa, namimirwisyo pa. Kayo yon, binabaliktad ninyo yung kwento. Gustong pag-resign ninyo yung ating Pangulo para mailuklok si Sara na hindi man marunong sa pamamalakad ng gobyerno. Ang alam lang po yung confidential funds kung paano gastusin in 11 days. You see, yung baha nga sa Davao hindi masolusyonan despite ng 52 billion pesos na pork barrel ni Pulong noong panahon ng kanyang tatay. Tapos binaba yung Mindanao, lugar niya, hindi man lang silipin. Lumipad outside par, papunta doon sa Dahig, lahat lang po pang sarili. You see? Yung sabi ng mga nag-react dito, Bicolano yata si Alma Aguinaldo, gusgos na mayong pinagkagusgusan. Ang ibig sabihin, na ang gusgus gurang, matanda na niya na hindi walang pinagtandaan, gusgos na mayong ginusgusan. Sabi ni Phyllis Castañeda, para naman ang galing-galing ng mga DDS sa governance. Binoto si PBBM ng taong bayan. Kung gusto niyong alisin, edi mag-people power kayo. May tamang paraan ng pagpapaalis sa mga niluklok. Taong bayan lang ang pwedeng humusga. Hindi man nila kaya mag-people power. Kahit kudita, sabi ni Browner, ni General Browner, walang ko on my watch. Hindi niya mangyayari ang mga kudita ninyo. Yan o. No ko on my watch. Rumors won't shake us, says Browner. Kaya sabi ko sa inyo, 2028 pa, hanggang 2028 pa kayong may stress. Maglalaway kayo araw-araw. Hindi mangyayari yung inyong mga iniisip na masasama. Sabi ni Maxander Jan Palsiso, Ibura,
Bakit? Sino ba sila para magsabi na mag-resign si PBBM? Duman na ang panahon nila, pero nasolusyonan ba nila ang mga problema ng Pilipinas? Bagkus mas dinagdagan pa nila dahil dinagdagan pa nila ang nasa 8.7 trilyon na utang ng Pilipinas from 5 trilyon. Gumagawa ng project na mga tulay, substandard, gumawa ng pabahay na hindi natuloy. Ngayon, ghost town na, hindi na pakinabangan ang mga bilihin, walang bumaba, mas lalong tumaas. Tapos na ang panahon nila, nagtatrabaho ng maayos ang Pangulo, ginugulo nila. Yan o. Sabi ni Dang Di Guzman, wow, naman kayo nga ang gumagawa ng problema, kaya kayo tumakbo na dapat hindi, ba't si PBBM ang kailangang magsakripisyo para ibintang lahat ng trabaho nyo? Wow, abogado ka pa naman. Sabi ni Josephine, rebellious Sakchuwong, basta galing sa Duterte or pro-Duterte, hindi dapat paniniwalaan. May mga sayad ang mga yan. Sabi ni B. Pilio Ambaan, atat lang si Panilo na si Sara umupo. Akala niya naman magagawa na ni Sara yung maayos yung trabaho niya. Isa DepEd pa lang, palpak na. Wala man pong achievement si Sara. Ang achievement ni Sara, yung magbanta sa ating Pangulo, magmura ng magmura at maglakwat siya. At ang matinding achievement niya, yung paglunok ng 125 million in 11 days. Kaya nga siya na-impeach. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po 773-798-7816. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.